Hi mga guys, Admin Rich ito. Komentuhan lang natin itong speech ni Sara Duterte dito sa KOJC. Sabi po niya dito mga kaibigan, wala pa ako sa punto sa mga miyembro sa KOJC. I'm not in the level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Wala pa ako sa inyong level. But you know, para sa ako dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang akong verse, pulong para sa ila mao. Ang gaba sa Ginoo, di gyud magsaba. Mga kaibigan, pareho po kami ng dialect, no? Ni Sara. Kasi taga Mindanao din po ako. No? Sabi ko nga sa inyo, napatira din kami noon sa Digos, Davao. And then, nagpunta kami Cagayan de Oro City. And then after that, mga kaibigan, saka na kami nag-migrate sa Manila. So, hantod karon kasabot gyapon ko og Bisaya. Ug kabalog gyapon ko mag-istorya sa Bisaya. So, mga kaibigan, ita-translate ko sa inyo. Dito mga kaibigan, ang ibig sabihin dito, ang gaba sa Ginoo dili gyud magsaba. Ibig sabihin ng salitang gaba, ayan mga kaibigan, ay kung sa salita natin ngayon, no, karma. Ayan yung karma. Ayan yung parusa, no? Ang gaba, parusa o kaya karma, yung masamang mangyayari sa isang tao. So sabi niya, gamitin na lang natin yung karma, salitang karma. Ang karma or ang parusa ng Diyos ay hindi daw, kumbaga, hindi mo malalaman kung kailan darating, kung paano, kung saan darating. Ganyan mga kaibigan Dili gyud magsaba. Kumbaga walang pasabi. Hindi magpapasabi na, uy, eto kinabukasan, paparusahan kita. O kinabukasan, makakarma ka. Walang ganon. Dili gyud magsaba. So darating daw sa atin, mga kaibigan, ang karma nang hindi natin alam. Siyempre, sino nga ba naman makakaalam ng karma? Sino nga ba naman makakaalam kung kailan darating yung wrath of God? Diba? Pero ito masasabi ko sa kanya. Para magsalita siya ng ganyan, analyze natin ano ba ang ginawa sa kanya ng Marcos admin? Ano ba ang ginawa sa kanya ni PBBM? Kung titingnan natin mga kaibigan, wala nga sinasabi si PBBM. Sila itong umaatake, buong angkan. Duterte, si Rodrigo Baste, Pulong, siya na rin, kasama na rin siya. Plus, yung kanilang mga high-ranking officials noon, sina Panelo, sina Harry Roque, and then yung mga vloggers nila at yung mga followers nila. Diba? Pinagtulungan nila si PBBM. Pinagtulungan nila ang first couple. Isinama pa nga sina Sandro So, titignan natin. Sila ang merong ginawang mali. Sila ang nanlait. Sila ang nagpapabagsak sa ating Pangulo at ginagawa nila yon consistently. Nandiyan nga, di ba? Ang kanilang mga rallies. Hindi nila hinihinto kasi ang kanilang aim ay pabagsakin ang ating Pangulo. Ilang beses silang nanawagan sa mga militar. Diba? Sina Alvarez, sina Roque, kahit nga sina Baste, diba? Na mag-resign si PBBM. At yung kanilang mga vloggers. Grabe ang pambababoy na ginawa nila sa ating Pangulo. Kaya kung titignan natin, bakit siya magsasalita ng ganyan? Na kung titignan naman natin, kung merong dapat na makarma dito, walang iba, kundi sila. Which is nangyayari na sa kanila ngayon. Kung ano man ang mga nararanasan nila ngayon, yan ay karma. Yan ang wrath of God. Yan ang sinasabi niya na gaba. Ngayon mga kaibigan, sila ay naggabaan sa kanilang ginawa sa ating Pangulo. Sila talaga ang nagabaan. Diba? Tingnan
nyo, nasaan ba ang mga nanira sa ating Pangulo? Nasaan ang mga pamilya na sumira sa ating Pangulo, BBM? Nasaan ang mga tao na sumira sa Marcos family, sa Marcos clan? Diba? 6 feet below the ground na sila. Nasaan? Wala nang natira sa kanila. Yung isang natira, yung bunso na nasa Amerika. Nagpapagaling ngayon. Pero maganda ang pinapakita ng ating Pangulo. Yung mga tao na mga nandait noon umapi sa ating Pangulo, ginagantihan ba niya? Hindi. Walang ginagantihan ang Marcos family. Ganun sila kabuti. Pero kayo, yung nangyayari sa inyo ngayon, consequence yan ng mga ginawa nyo. Pero eto kayo nagpipiling victim na lahat ay isinisisi nyo sa ating Pangulo. At sasabihin nyo pa na makakarma. Hello? Consider your ways. Tingnan nyo kung ano ang mga ginawa nyo sa buhay nyo. Bakit kayo nagkakaganito ngayon? Mag-reflect tayo. Yung ICC na yan. Di ba? I think isa yan sa hiniling mo sa ating Pangulo BBM na huwag papasukin ng ICC. Pero ito ngayon, nakikita nyo na open ang ating Pangulo sa ICC. Ang gusto nyo kasing mangyari, protektahan kayo ng ating Pangulo. Ngayon, nakita nyo na hindi kayo kayang protektahan ng ating Pangulo sa ICC. Eto, nagagalit kayo at pinapabagsak nyo ang ating Pangulo. Kung titingnan natin, bakit naman nagkaroon ng ganito? Kasalanan nyo. Kayo ang gumawa niyan. Kung ano ang mga ginawa nyo, panindigan nyo. Kung ano ang magiging consequence sa mga ginawa nyo, panindigan nyo. Habang ginagawa nyo yan, naiisip nyo ba na someday, maari akong ma-prosecute nito? Baka someday, maari akong i-prosecute ng ICC? Naisip nyo ba? Habang ginagawa nyo ba yan, naiisip nyo ba yung pamilya ng mga tao na nawala ng tatay, nawala ng nanay, nawala ng kapatid, nawala ng anak? Naisip nyo ba na dahil sa ginawa nyo yan, maraming mga buhay, na mga inosenteng buhay na wala naman talagang kasalanan ang nadamay? Naisip nyo ba yan? Pagkatapos ngayon, ang Pangulo natin, ang sinisisi nyo? Hello? Hindi ganyan. Maging accountable kayo sa lahat ng ginawa nyo. Yun ang isang responsableng tao. Diba? So, ano pa? Yung mga ginagawa nyo, ikaw, may pisara. Yung mga nangyari sa'yo ngayon, tungkol sa confidential funds, yan ba, binigay ba sa'yo ng kusa ni PBBM? Hiningi mo, humingi ka ng confidential funds. Sa pagkakaalam ko, ang hinihingi mo noon ay 650 million. Pero 125 lang ang naibigay sa'yo. Paano na lang kung binigay sa'yo yung 650 million na hinihingi mo? Yun pagkakatanda ko, 650. Correct me if I'm wrong. Paano na lang kung binigay sa'yo lahat yun? Tapos ginastos mo lahat yun in 11 days. Hindi mas malaki ang problema mo. So lahat ng nangyayari sa'yo ngayon, yan ay resulta ng mga mali niyong ginawa. Kaya hindi niyo pwedeng sisihin ang ating Pangulo. Yung nangyari ngayon sa West Philippine Sea, binago ng ating Pangulo yung kanyang foreign policy. Dahil yun ang nararapat. Dahil dapat lang nating ipagtanggol ang ating soberenya sa West Philippine Sea. Walang mali doon. Pero heto kayo inaakusahan yung ating Pangulo na out of his mind, na kunwari insane, na bumaba na lang sa pwesto dahil insane. Pero ang totoo, kayo ang insane. Tama ang Pangulo natin.